in every government project is a crime. Pag budgeting pa lang po, sa simula pa lang ng budgeting, nako, yung mga kontraktor siyempre, nahihingan na po ng, lalo kung mag-e-eleksyon, nahihingan na po yan ng advance para magamit po sa kampanya. Kaya naman pagdating po ng nakaupo na sila, nalalagay po sa alanganin ang kaban ng bayan pagkat ito ay nakukompromiso na. Sa inyo pong pagbabantay, Sir Jigs, kamusta na ba ang kalagayan, estado ng Pilipinas kung pinag-uusapan po ang krimen sa bansa? Ang ating pong sa ating pong monitoring, medyo ang taong bayan po nakatutok dito sa issue ng korupsyon, At inantabayan din po natin yung malaking event sa September 21. Ito medyo bantayan po ito pagkat yung mga grupo na magrarally, ito po ay halo-halo sa tingin namin. Iba po yung anti-corruption group, iba yung anti-Marcos, at iba naman din yung pro-Marcos. So, sana maging matahimik po ang rally at meron po mga nananawagan din na magkaroon tayo ng revolusyon. Pero yun namang hinihiling nila yung matahimik na revolusyon, hindi naman yung revolusyon na magulo. At ang ating po mga kasamahan ay patuloy na magmo-monitor kung ano po magiging kaganapan sa darating pong araw ng linggo. Meron kayo nakalimutan, Sir Jigs, meron ding anti-Duterte sa rally. Ayun. At meron din naman pro-Duterte. So halo-halo po ito at makikita natin po kung ano yung magiging kaganapan sa darating na linggo. Pero palagay ko ang nakakatuwa dito lahat halos anti-corruption. Nakala ko kami lang ang lumalaban sa korupsyon, pero mainam po ngayon at napakarami na pong lumalaban. Opo, at itinuturing po ng mayorya ng mga Pilipino, Sir Jigs, itong korupsyon bilang pinakamalaking krimen. At ang suspect ay hindi po yung mga kidnapper, hindi po yung mga terorista, hindi po yung mga nasa kalsada at nag-aabang ng mabibiktima. Ang suspect po dito ay mismong mga namamahala sa pamahalaan o sa kaban ng bayan. Nakaupo. Oo, nakaupo. Oo, yung po nakakalungkot. Kami po sa Citizens Crime Watch, lagi namin sinasabi, in every government project is a crime. Pag budgeting pa lang po, sa simula pa lang ng budgeting, nako, yung mga kontraktor siyempre, nahihingan na po ng, lalo kung mag-e-eleksyon, nahihingan na po yan ng advance para magamit po sa kampanya. Kaya naman pagdating po ng nakaupo na sila, nalalagay po sa alanganin ang kaban ng bayan pagkat ito ay nakukompromiso na. So ito pong flood control anomaly, flood control projects anomaly, ito po ang pinakamalaking krimen na sa tingin natin. Just imagine, simula lang 2022 hanggang 2025, nasa mahigit 500 bilyong piso ang nailaan po sa flood control projects. Mas malaki pa sa pondo ng isang ahensya ng ating pong pamahalaan. At itong mga projects na ito, nakoy, talagang nakakalungkot pagka tayo ay lubog na lubog sa baha. Ang sabi nga ng iba, gumising na tayo. Ang taong bayan po hindi na natutulog, kaya hindi na kailangan gumising talagang gising na gising. At ito nakikita natin talagang galit na po ang taong bayan. At dito, habang tayo ay lubog sa baha, nakita po naman natin sila nagpapasasa, pero lubog po tayo sa utang. Opo, at isa pong public safety concern ang issue po ng flood control corruption dahil alam naman, Sir Jig, sa bawat bagyo, alam mo naman, taunan tayong dinadalaw ng mga kalamidad, yung mga lugar na hindi inayos yung flood control, worse, yung proyekto doon sa kanilang lugar ay ghost project. Aba, ang kapalit doon ay buhay po ng ating mga kababayan na taon-taon ay nabibiktima po ng malalakas na pagulan, pagbaha, at ng mga kalamidad. Alam mo, kahit hindi malakas ang ulan, bumabaha na ang ibang mga lugar na dati hindi naman binabaha. Kaya sabi ko nga, hindi lamang natin sisihin yung mga kontraktor, yung mga taga DPWH, kundi yung mga politiko rin. Yung mga politikong ito
sila ang nagme-may-ari din ng mga minahan at sila rin ang pasimuno dito sa mga pagkukwari. Kaya yung pagtampalasan po sa ating environment, isa rin po yan sa nagiging dahilan. Pero akala nila nakatutok lang tayo dito sa flood control project. Dapat makita rin po natin yung ibang ginagawa ng mga politiko sa kanya-kanyang mga lugar. Sila po ang mga nagmamay-ari ng mga minahan, sila ang nagpapaputol ng mga kahoy. Ewan ko ba kung bakit ganito po itong gobyerno nating ito. Ang tanong nga ni Pangulong Marcos, paano daw tayo nakarating sa ganitong sitwasyon? Bakit tayong tatanungin? Dapat tayo nagtatanong sa kanya kung bakit ganito na ang sitwasyon natin. Opo, iba lang ako ng konti, Sir Jigs. Usapin pa rin ng politika. Ngayong araw po ay nagkaroon ng press conference ang inyo pong grupo, no? At nandoon ang kayo at ang inyong national chairman na si Attorney Ferdy Topacio hinggil po dito sa issue ng ombudsman appointment kay SOJ Remulla. Bakit po ito ninyo pinagtutuunan ng pansin at bakit po ito makakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino kapag matuloy po na maging ombudsman si SOJ Remulla? Kami po yung labis na nababahala pagkat ito pong anomalya lang na ito sa flood control projects. Asahan po natin na marami po ang masasampahan ng kaso. Ang posisyon po ng Office of the Ombudsman, ang posisyon po ng Ombudsman ay beyond the term ng kasalukuyang administrasyon. Yan po ay 7 taon. So ibig sabihin pagkatapos po ng taon ng 2028 mauupo pa po bilang ombudsman kung sino man po ang ma-appoint hanggang 2032. Ngayon, kami po ay nababahala kung si Secretary Remulla po ang malalagay. Ito po isang politiko na alam naman po natin kung ano naging akumplisimento nito habang siya ay DOJ Secretary. At hindi po kami sang-ayon na siya po ang malagay. Ngayon, tila meron pong kamay dito ang palasyo. Dapat sana wag na nilang ipilit pagkat itong nakaupong acting ombudsman nakikita po namin tila meron pong mga manobra na ginagawa para mabigyan po ng clearance ng ombudsman ito pong si Secretary Remulla. Once na mabigyan po yan ng clearance at makasali po siya doon sa pagpipilian ng Pangulo mula po sa JBC, sa Judicial Bar Council, malamang ito po ang talagang ilalagay nila bilang ombudsman. At may pumutok din po na yung reklamo po mismo dito sa nakaupong ombudsman na tila may mga ginagawa na hindi po kanais-nais at sa tingin po namin talagang may manipulasyon na paupuin po itong si Secretary Remulla. Hindi po kami sangayon pagkat ito pong ombudsman, dapat ito ay hindi po mapasakamay ng isang politiko. Marami naman po dyan na kwalipikado. Ano ba ang kalidad ni Secretary Remulla na wala po sa iba? Napakaraming mga retired justices natin na pwede pa rin umupo bilang ombudsman. Bakit ipinipilit na itong si Secretary Remulla ang ilagay bilang ombudsman? Ito naman si Secretary Remulla, bakit naman nagpipilit siya? Ano bang mayroon? Ano bang agenda nila sa Office of the Ombudsman? Opo, at ang tanong dyan, Sir Jigs, malapit po na kaalyado si SOJ Remulla kay President Marcos Jr. Pag dumating po yung mga kasuhan sa ombudsman, ang tinatanong po ni Attorney Topacio kanina, kaya niya kanyang kasuhan si Speaker Martin Romualdez? Halimbawa, kung gano'n ang magiging findings ng ICI, si Congressman Zaldico at iba pang mga malalapit na personalidad na kasing lapit ni SOJ Remulla sa presidente ng Pilipinas. Yun po nga ang nakakabahala diyan. Tingnan niyo yung isinampa pong kaso ng grupo ni Attorney Turion. Pilit po nilang binabawi, nag-aatim po silang bawiin yung docket. Pagkat karamihan po sa isinasampa nating kaso
dumadaan po yan sa evaluation. Nagkakaroon muna ng evaluation bago po yan magkaroon ng bago magkaroon ng docket. Pero yung pala, yung dating ombudsman natin na si Ombudsman Martires, meron pala siyang inilabas na memorandum na kapag ang sinampahan ng kaso ay mga politiko o matataas na mga opisyal ng ating pong gobyerno, automatic meron na po yung docket number. At hindi na po dadaan sa evaluation, antemano pa sasagutin po yung inaakusa. Pero tila nais po nilang bawiin yon at mayroon pang retroactive na sinasabi na 10 days. Yung mga gano'n na memorandum, mayroon ba mga retroactive na sinasabi? Hindi, wala namang gano'n sa batas. At ito mismong si Secretary Remulla, kung totoo po yung lumabas na balita, na impormasyon, na kahit daw hindi rekomendado, wala sa shortlist ng JBC, pwede namang mag-appoint ang Pangulo kung sinong gusto niyang ilagay. Abay, nakakatakot po yan pagkat ang paglalagay po ng mga rekomendasyon sa shortlist ng JBC, nasa konstitusyon po natin yan. Nakalagay po yan sa ating konstitusyon na hindi, ngayon pa nga lang na hindi pa siya nakaupo, gusto niya nang balgahin ang konstitusyon natin. Napakahirap naman po kung ganyan. Opo, lalo pa Sir Jigs na umaasa tayong lahat sa ombudsman, no? At tama ka yung sa pinunto mo na dapat hindi magkaroon ng politiko dahil halimbawa kung matuloy, siya ang first time naging congressman, naging justice secretary at naging ombudsman, head ng makapangyarihang ombudsman. Alam mo naman na crucial ang role niyan, Sir Jigs, sa flood control investigation na nangyayari. Opo, sa ngayon po wala naman tayong ibang masasandigan. Ang Office of the Ombudsman, siya po yung prosecution arm ng Sandigang Bayan. Ngayon, kung yung ating sasandigan wala na tayong maaasahan, sino pa lalapitan natin? Wala na po tayong malalapitan. Kaya ang amin po diyan, dapat wag po nilang haluan ng politika, wag na nilang idamay sa mga kontrobersya. Ito pong tanggapan ng ombudsman para naman ang taong bayan wag mawala ang tiwala dito sa nag-iisa na lang na ahensya na pwede nating lapitan, ito pong Office of the Ombudsman. Sana i-spare po nila sa ganitong mga sitwasyon na malalagay po sa alanganin at mawawalan ng tiwala ang ating pong mga mamamayan. Wala na po tayong pwedeng lapitan pag nagkataon ng Office of the Ombudsman ay mapasakamay po ng isang politiko na magiging sunod-sunuran sa nakaupo sa palasyo. Sir Jigs, si Paul po ito. Kumbaga, ang fear po ninyo, halimbawa kung matuloy na si SOJ Remulla ang maluklok dyan sa posisyon ng pagiging ombudsman, natatakot ho kayo na magkaroon tayo ng tinatawag na selective justice in time, halimbawa na makita niya dyan sa kanyang mesa yung mga dapat na kasuhan at hindi dapat na kasuhan. Yun po ang nakikita natin na pwedeng maging sitwasyon. Sana hindi, kung malagay man siya dyan. Pero sa ngayon pa lang, hindi po natin nakikita po natin na magkakaroon po ng problema tayo. Sa dami na po ng naisampa naming kaso at marami pa po kaming inihahandang mga kaso laban po dito sa mga sangkot sa flood control anomaly na ito, baka po pati kami mawalan na po ng gana pagkat ito pong aming ginagawa na paglaban sa korupsyon. Ito po ay kumbaga sa pagtulong po ito sa ating pamahalaan. Ngayon, kung ang gobyernong ito, kung si Presidente Marcos ay seryoso talaga sa kanyang mga sinasabi laban po sa korupsyon, abay wag niya nang piliin si Secretary Remulla at pumili siya nung talagang karapat dapat. Ngayon, kung ilalagay pa rin niya si Secretary Remulla bilang ombudsman, abay nakakaduda na po itong talagang gobyernong ito na itong mga kunyari laban sa korupsyon yung kunyari lang talaga. Kung talagang seryoso ang ating pong Pangulo, wag niya nang ipilit si Remulla.
Sir, marami at malakas ang bulong-bulungan na hindi ba target daw si VP Sara kung halimbawa kung bakit atat na mai sampa si SOJ Remulla sa ombudsman. Yun naman, talagang yun ang agenda nila eh. Pero ang isa pang pinaghahanda nila, after 2028, sigurado yung mga dating nasa gobyerno ngayon, yung mga nakaupo ngayon, sigurado maraming haharaping kaso. Even President Marcos, malamang marami ring kaharaping kaso yan. At yun ang kanilang yun ang kanilang pinaghahandaan din. So ang kanilang ginagawa yung kanilang possible na kalaban sa 2028 mawala ng lakas, at pag katapos ng 2028 maproteksyon na naman yung kanilang mga kalyado. So ganun po nakikita natin kaya nga sabi natin, wag na nilang gamitin ang Office of the Ombudsman pagkat ito na lang ang tanging sandigan ng mamamayan laban po sa korupsyon at dito sa mga buaya sa pamahalaan. Minsan mapapaisip ka rin, Sir Jigs, dahil sa dami-dami ng problema ngayon, korupsyon, krimen na nangyayari, ikaw na Justice Secretary, bakit gustong-gusto mo rin na iwanan yung posisyon mo? Ang dami-daming problema na nagaganap sa lipunan. Yung po ang problema, yung ibang problema natin na dapat binibigyan nila ng focus, yun ang napapabayaan. At pamumulitika pa rin ang kanilang ginagawa. Sana harapin muna nila ang suliranin ng taong bayan. Ito lang pinaka-problema natin sa flood control project na ito. Napakalaki pong anomalya ito, napakalaking krimen sa bayan na dapat harapin nila. Pero nakita po naman natin na at least yung bagong maupong speaker kinansela po yung travel order po nitong si Saldico at pinapabalik na po ng Pilipinas. Pero hanggang saan ang kanilang gagawing aksyon laban po dito kay Saldico? Pagkat sa ngayon ang laging nasisisi ito pong DPWH at itong mga whistleblower, itong mga kontraktor na ngayon nagsasabi kung mga sino-sino mga naging sangkot, pero hindi napapangalanan yung dapat na pinakautak, yung pinakautak po ng korupsyon na ito. Alam nyo naman nag-iibang anyo sila kunyari, pero sila yung talagang dapat nasisihin dito sa nangyaring ito. Just imagine, 2022 hanggang 2025, ito po ang sa loob ng 3 taon pinaka-corrupt na administrasyon. Sir Jigs? Opo, sa dami po ng mga hamon ngayon sa bansang Pilipinas, ano po ang panawagan ng Citizens Crime Watch sa ating pong mga manunood? Ang ating pong panawagan sa ating mga kababayan, wag po nating hintuin ito. Wag po nating hintuan itong ating paglaban sa korupsyon. At even si dating Speaker Romualdez, wag nating isipin na wala na po si Romualdez sa pwesto bilang speaker, tapos na po ang issue sa kanya. Lahat po ng mga nagawang kasalanan o na nangyari sa atin sa panahon niya, sa panahon ng kanyang pamumuno sa Kongreso, dapat habulin pa rin po natin. Wag po tayong huminto at ituloy-tuloy na po natin ito. Ang ating pong laban sa korupsyon, ituloy-tuloy na po natin at wag na nating hintuan upang sa gayon ma-attain po natin kung ano ang nais natin, papanagutin sila, dapat managot talaga sila at wag puro salita. Kinakailangan meron tayong makita na naikulong man lang na parusahan pagkat kung gusto nating mapapanagot ang mga nagkasala,
kinakailangan ngayon ay gawin na. Ngayon pa lang, ipakita po ng administrasyon na ito na naipakulong nila yung mga nagwalang hiya po sa atin. Gaya po sa ibang bansa. Dito sa atin, ang karamihan, mga grandstanding, ang karamihan ginagawa, puro lang mga parang ang bansang Pilipinas, ang administrasyon na ito, para pong isang barko. Sa loob ng 3 taon, talagang lubog na lubog po ang barko na yan, at after 3 years, gumagawa sila ng paraan upang hindi tulang malubog. Pero kahit po anong gawin, sa loob ng 3 taon talagang naramdaman po ng sambayan ng Pilipino kung ano po ang pahirap na dulot nito pong pagbaha na ito, na kung iisipin sa laki po ng halaga na ginugol ng ating gobyerno para lang magkaroon ng mga proyekto na makaka-control dito po sa tubig na ito, sa baha na ito, lalong tumataas ang baha. Napakalaki pong pera ang inubos ng ating pamahalaan, pero kahit napakalaki po ng ginugol ng ating pamahalaan dito po sa mga proyekto ito, pero still nararamdaman po natin kunting ulan lang, talagang lubog na lubog tayo sa baha na nagdudulot po ng lalong paghihirap ng taong bayan. Maraming salamat po. Yan po mga kababayan, si Ginoong Jigs Magpantay, National President po ng Citizens Crime Watch. Mabuhay po kayo, sir.